May isang katotohanan sa pag-ibig na mahirap tanggapin. Mas iniisip ka niya, hindi kapag araw-araw kang nandyan, kundi kapag bigla kang tumahimik. Hindi kapag sunod-sunod ang mensahe mo, kundi kapag huminto ka. Hindi kapag pilit mong ipinapakita ang halaga mo, kundi kapag hinayaan mong maramdaman niya ang kawalan mo. At dito naguguluhan ang maraming lalaki. Dahil akala nila, ang pagmamahal ay patunayan, ipaglaban at ipilit, pero sa totoong buhay, mas lalong lumalalim ang alaala mo sa isipan ng isang tao kapag hindi mo siya hinahabol. Masakit tanggapin pero totoo ito. Kapag masyado kang available, parang nawawala ka sa sarili mong kwento. Marami sa atin ang dumaan dito. Yung pakiramdam na kailangan mong magparamdam palagi para hindi ka niya makalimutan. Na kapag tumahimik ka baka may pumasok na iba. Na kapag hindi ka nag-message baka tuluyan ka na niyang bitawan. Kaya ginagawa mo ang lahat. Ikaw ang unang nagchat-chat. Ikaw ang huling nag-go-good night. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Pero sa kabila ng lahat ng yan, parang unti-unti siyang lumalayo. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil unti-unti mong pinapatay ang misteryo mo. Ang totoo, hindi siya sa'yo masyadong attached. Ikaw ang masyadong nakakapit. Hindi sa pagmamahal, kundi sa takot. Takot na maiwan, takot na mapalitan, takot na hindi ka sapat. At kapag ang kilos mo ay galing sa takot, nagiging ingay ka sa mundo niya, hindi presensya. Sa halip na maging pahinga, nagiging paalala ka ng pressure. Sa halip na maging alaala, nagiging abala ka. At dito nagsisimula ang pagkawala ng halaga, hindi dahil kulang ka, kundi dahil sobra kang nandyan. May isang tahimik na aral ang mga stoic na bihirang banggitin sa pag-ibig. Ang hindi mo kontrolado, huwag mong pilitin. At ang tunay na mahalaga, kusang bumabalik. Hindi mo kontrolado ang isip niya. Hindi mo kontrolado ang nararamdaman niya. Hindi mo kontrolado kung mamimiss ka niya or hindi. Ang kontrolado mo lang ay ang sarili mong kilos, ang dignidad mo, at kung paano ka tumutugon kapag may katahimikan. Kapag pinili mong hindi maghabol, hindi ito pagmamataas. Ito ay paggalang sa sarili mo. Kapag hindi ka nagparamdam, may nangyayaring hindi mo nakikita. Biglang may espasyo. At sa espasyong iyon, pumapasok ang tanong, nasaan siya? Bakit tahimik? May ginagawa ba siya? O baka may iba na? Hindi dahil gusto mong guluhin siya, kundi dahil sanay siyang nandyan ka, ang katahimikan mo, ang nagpapaalala sa kanya kung ano ang nawala. Hindi mo kailangang magpaliwanag, hindi mo kailangang magdrama, hindi mo kailangang magparinig. Ang ginagawa mo lang ay, ibinabalik mo ang sarili mo sa sentro ng buhay mo, at doon ka nagiging kakit-akit. Pero mag-ingat, ang hindi pagpaparamdam ay hindi larong ego, hindi ito parusa. Hindi ito taktika para manipulahin. Kapag ginawa mo ito para lang makuha ang atensyon niya, lalabas ang galit, ang yabang, at ang uhaw sa validation. Ang ramdam ay yon, ang tunay na lakas ng katahimikan ay kapag kaya mong manatiling payapa kahit hindi siya bumabalik agad. Kapag ang katahimikan mo ay hindi sigaw ng pansinin mo ako, kundi bulong ng kumpleto ako kahit wala ka. Kapag natutunan mong hindi maghabol, may nagbabago sa'yo. Mas bumibigat ang presensya mo, mas nagiging malinaw ang galaw mo, mas nagiging buo ka. At kapag buo ka, ang isip ng ibang tao, kusang lumilingon. Hindi dahil desperado ka, kundi dahil may direksyon ka. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may respeto ka sa sarili mo. At doon nagsisimulang pumasok ang tanong sa isip niya, bakit parang mas iba na siya ngayon? May isang bagay na mas malakas pa sa presensya, at iyon ay ang kawalan na may dignidad. Kapag huminto ka, hindi lang oras ang lumilipas, may gumagalaw sa loob ng isip niya. Hindi dahil gusto mong guluhin ang mundo niya, kundi dahil bigla niyang naramdaman ang espasyong dati mong pinupuno. At sa espasyong iyon, doon nagsisimula ang pag-iisip. Masakit ang katahimikan. Masakit lalo kapag ikaw ang nasanay na laging nandyan. May gabi na gusto mong mag-message, kahit wala ka namang sasabihin. May umaga na gusto mong magparamdam, kahit alam mong dapat kang tumahimik. Dahil sa katahimikan, lumalabas ang tanong, may halaga ba talaga ako kung wala ako? Ito ang sakit na bihirang aminin ng lalaki. Ang takot na kapag huminto ka, wala nang babalik. Dito nilalabas ang totoo. Hindi siya ang kinakapitan mo. Ang pakiramdam ang hawak ka. Ang pakiramdam na may nag-aabang. Ang pakiramdam na may naghihintay. Ang pakiramdam na may patunay ka sa sarili mo. At kapag nawala ang mga iyon, parang nawawala ka rin. Kaya ang instinct mo, magparamdam, magpaalala, maghabol. Pero ang attachment na yan,
ang mismong pumipigil para ikaw ay maisip ng totoo. May tahimik na paalala ang mga Stoic. Ang isip ay mas kumakapit sa nawawala kaysa sa laging nandyan. Hindi dahil masama ang laging nandyan, kundi dahil nasasanay ang isip sa presensya hanggang maging background na lang. Pero ang pagkawala, kahit pansamantala, ay nagigising ang kamalayan. Hindi mo ito ginagawa para manipulahin. Ginagawa mo ito dahil may hangganan ang pagmamahal na walang respeto sa sarili. Kapag pinili mong tumahimik, hindi ibig sabihin wala ka ng pakialam. Ibig sabihin may tiwala ka sa sarili mo at sa natural na takbo ng damdamin. Hindi ka biglang mawawala ng galit. Hindi ka rin maglalaho para parusahan. Tumitigil ka dahil may buhay ka ring inaasikaso. May direksyon ka, may sarili kang mundo. At habang ginagawa mo iyon, may tahimik na nangyayari sa kanya. Naalala niya ang boses mo, kahit hindi ka nagsasalita. Naiisip niya ang presensya mo, kahit wala ka. Ngunit huwag mong ipagkamali. Ang katahimikan na mayabang ay may tunog pa rin kapag ang loob mo ay puno ng galit, inggit, o paghihintay ng reaksyon. Ramdam yun kahit hindi ka nagpaparamdam. Ang tunay na katahimikan ay walang hinihintay na resulta. Kung babalik siya, okay. Kung hindi, tatanggapin ng hindi labag sa loob. Dahil ang katahimikan mo ay hindi taktika, kundi bunga ng respeto sa sarili. Kapag natutunan mong maging payapa sa kawalan, may nangyayaring mas mahalaga kaysa sa pag-iisip niya sa'yo. Ikaw mismo ang bumabalik sa sarili mo. Hindi ka na nagigising para maghintay. Hindi ka na natutulog na may kaba. Hindi ka na nakatingin sa oras, o sa telepono, o sa kung kailan siya magpaparamdam. At sa sandaling hindi ka naalipin ng atensyon, doon ka nagiging tunay na malaya. At ang kalayaan, yon ang presensya na hindi kayang ipagsawalang bahala. Kung tahimik ka ngayon, hindi ibig sabihin nag-iisa ka. Minsan, iyan ang yugto. Kung saan ka muling binubuo, kung may isang bagay kang natutunan sa video na ito, comment ka sa baba. Hindi ako nawawala, pinipili ko lang ang sarili ko. At kung gusto mong matutunan kung paano manatiling buo, kahit hindi ka ang pinipili, kahit hindi ka ang hinahabol, kahit hindi ka ang laging naiisip, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dahil dito, hindi kita tuturuan kung paano habulin ang pagmamahal. Ituturo ko sa iyo kung paano maging lalaking hindi kailangang habulin